And we're here to worship the Lord. Let us put ourselves in the presence of our Almighty Father as we come to Him tonight. Yes, Lord, the author of our lives, the giver of our strength, the giver of courage, hope, and love. Your mercy are new every morning, God. Salamat sa imo kaayo sa amon. Salamat sa miracles every day. Salamat sa blessings nga hindi namon makita. But Lord, thank you for giving us a heart in which you're opening it, oh God. Or nag-remind ka sa amon that you are there and you will always be faithful sa imo mga kanakan. Salamat, Lord, sa siningation in which you have gathered again your children to worship you in spirit and in truth. Salamat, Father, for the whole week that you have been so faithful. Grateful kami, Lord, nga ikaw ang Ginoo nga takos nga dayawon gid tungod ikaw ang Dios nga padayon nagupod kag magupod pagid sa amon. Thank you, Jesus, for this moment in which we can come to you with an open heart. We can come to you, Lord, with our whole being. Kung may ara man diri nga ginakapoy, Lord, give us rest. May ara man diri nga duwa-duwa sa imo kaayo, Lord, remind us that you are the God who provides, the God who heals, and the God who protects your children. Thank you, Jesus, for your wonderful name. Thank you, Lord, for this night. Salamat sa presensya sa kada isa. Let that be, Father, that praises and worship will arise in this place. Kabay pa, Lord, imo pangalan mahimaya sa amon tunga subong. Bless your speaker, your mouthpiece, ang ipadala subong nga gabihon, O God, to deliver your word. We pray for an open heart sa kada isa to listen, O God, to your word tonight. Bless sa mga bata, kag tanan, Lord, nga gatindog diri, kag kami man nagapamati. Salig namon sa imong tanan this night, kag sa mga nights pagid nga palaabuton. Be magnified, O Lord. Ikaw lamang ang sentro sini. Ikaw, Lord, ang reason nga ra kami diri. We thank you, Jesus, and we praise you. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Amen. Na-request ko ang tanan nga mag-atindog. Let us praise the Lord this evening. Let us sing praises to Him and let us declare nga siya ang buhing Ginoo nga aton nga friend. Kag gina-declare nga kita nga friend gyapon. So let's sing this song. Umamay that you are mindful of me, that you hear me when I go. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I go. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Let's declare this. I am a friend of God. 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 He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I go. Is
it true that you are thinking of me? How you love me. It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. Let's declare this. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Come on, let's sing this. God Almighty, Lord of glory, and you have called me friend. And God Almighty, Lord of glory, and you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. Let's clap our hands. I am a friend of God. And I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Yes, Lord God. Let's continue to worship this night nga ara si Lord sa ating nga presensya. Let us meditate Him through this song because God is so magnificent sa ating nga life. He is almighty. There is nothing like Jesus. No one can compare sa iya. Tungod, siya ang naghimo sa tanan. Siya ang atong na-creator. So let's sing this song. Who compares to you? Who set the stars in their place? You who calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You who brings the morning light, the hope of all the earth, is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one else
when the evening fades, you call forth songs as the morning wakes, and we, your children, give you your magnificence. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will come. You are magnificent. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Yes, Lord God. We are truly magnificent sa among nga lives, Father, Lord. No one will compare sa imo, Lord God. And this night, Father, we bless your name. We worship you, Lord God. We glorify you. Yes. Ikaw mag-bless, Lord God, sa tanan, Lord God, nga diri nga time, Father, kag sa mga wala diri, Lord, kapod magkahatag sa protection sa ilo, Lord, sa guidance, Father. Ikaw mag-open sa amon hearts, Lord God, and as we listen to your word. This we all ask. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Magapong ko ang tanan. Ayong gabi sa atong tanan. Ako thankful ko kay sa sininga privilege no maka-share sang sininga pulong sang Ginoo. Gi-approach ko ni Pastor Raymond kay do hambal niya alanganin daw siya makapauli. That's why nga ari ko karon. Mayong gabi sa inyo tanan. Kamusta ka mo? Okay lang? Kapoy, no? Especially sa mga teachers, siguro sa mga nagatrabaho sa government, public, sa private, no? Hindi may iwasan nga sometimes makabatsyag kita sang kakapoy, siguro sa iban sa mga farmers, no? Sa sining nga kagabihon, kung mayara ka mo nga Bible, diri sa book sang ginatawag nga Colossians or sa gihatag ang ini nga letter is para dira sa taga Colossi, no? Kay tungod niya may something wrong nga nakita si Paul, ang Ginoo through sa life ni Paul para i-encourage ang ina nga mga believers. So tanaw naton kung anong mga problema ang nag-arise dira and then paano nila na-overcome, paano nila giatubang naging positive sila despite sa sina nga mga kabugaton, no? Hambal niya sa book sang Colossians chapter 1, verses, kung may mga Bible ka mo dira, pakisunod na lang. Siguro may harap man ta PowerPoint. Nawala ng Colossians. Chapter 1, verses 3 through 14. Hambal niya, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. So, sa ako niyo paglantaw, bisan diri pa lang sa verse 3 is, grabe na kadalom ang ginapabot ni Paul sa sina nga mga katawan. Though hindi basta-basta kumbaga ang hugot ni Paul sa sina nga letter para ipadala dito sa mga believers. So sa 4 hambal niya, because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all the saints.
the faith and love that spring from the hope that is stored up for you in heaven, and that you have already heard about in the word of in the word of truth, the gospel. 6, that has come to you all over the world. This gospel is bearing fruit and growing, just as it has been doing among you since the day you heard it and understood God's grace in all its truth. 7, you learned it from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on our behalf. So, familiar naman siguro sa aton. Kag kinahanglan naton may baluan kung sino si Epaphras. No? And then naman niya, 8, and who also told us of your love in the Spirit. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you and asking God to fill you with the knowledge of His will through all spiritual wisdom and understanding. 10. And we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. 11. Being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and joyfully. 12. Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Last verse, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Let's pray. Father in heaven, we humble ourselves before you, Lord God, because, Lord God, nagatuo kami nga apart dira sa imo, wala gid kami sang sarang nga mahimo. That's why, Lord God, in this very moment, Lord, kung ano man ang mga kabugaton sa amon nga tagipusoon, ikaw, Lord, magakuha sini, and then, Father, ma-set aside, Lord God, nga kung sa din, Lord, makafocus kami sa tuon sang sini nga mga pulong ni mo, Lord God, nga ipaabot sa amon kag. Let it be, Father, nga ngini nga mga pulong ni mo, Lord God, is ma-absorb namon, Lord, and then ma-apply namon, Lord God, especially sa pang-adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi namon, Father, sa sini nga kalibutan. Father, open our hearts and mind, Lord God, and then, Father, tagaay kami, teachable heart, nga kung ano man ipaabot nimo sa kadaysa sa amon, Lord God, ma-apply namon. In Jesus' name, Amen. So, sa liwat, mayong gabi sa inyo tanan. Ang hambal sang sininga tema, hambal niya, or sang sininga nga ginapabot, sang sininga message, hambal niya, the effect of good news. No? The effect of good news. Pero ang pamangkot diri is, klaro na ba sa aton? Para sa aton ang ginatawag nga good news or ang ginatawag nga gospel. Sa aton nga life, kay bilang isa ka Kristiyanon is grabe ni siya kaimportante para sa aton nga kinabuhi kag dapat nga maintindihan sang ginatawag nga isa ka Kristiyanon. Amen ba? Andere pamangkot karon is kapila ka na nagbalik-balik sa sininga church, kapila ka na nagkapot dira sa may gate para magsulod sa sininga church, or kapila ka na nagagi sa sininga apertahan kag nagpungko sa sininga column or nagpungko sa sininga side, no? Hindi naton balaan, siguro makahambal kita, siguro sa aton nga pagbalik-balik sini, basi ang iban makahambal is 5 years na ko pastor nga ari dire, nga nagabalik-balik every Sunday, every Wednesday sa amon nga prayer meeting, bisan pa sa amon nga Sunday worship. Probably, basi maghambal po ng iban, 10 years na ko pastor. Siguro ang iban maghambal man, 20 years na ko pastor. Siguro ang hindi naton balaan, may mga senior citizens na nga lang dito, basi makahambal, 50 ka, tuwig na ko pastor, nga nagabalik-balik dire. Pero ang pamangkot niya, ang pamangkot dire karon liwaton ko hambal niya, kapila ka na nagbalik-balik sa sininga iglesia para mag-worship. Gi-prepare nimo ang imong kaugalingon or gi-consecrate nimo ang imong kaugalingon para magpalapit dira sa Ginoo or sa balay sa alampuanan para dira sa Ginoo, nga kung sa din para maging worthy ka, para maka-focus ka sa mga preaching ni pastor, para maka-focus ka sa word ni Lord nga ipaabot sa imo. No? Liwaton ko, kapila ka na nagbalik-balik sa sininga iglesia para magpamati sang sina nga mga pulong nga gina-consider nimo nga magpalapit pigid ka the more dira sa tubangan sang Ginoo, no? Hindi naton balaan pila ka nakatuig nga naging Christian. Halin sang time nga gi-justify, gi-consider mo ang imong kaugalingon nga gi-justify ka na sang Ginoo, nga may justification nga natabo sa imo nga kinabuhi. Ano nakadugay? And then hambal niya, the good news could affect
ambal niya, in your life, may epekto ba nga ginatawag nga good news sa kada isa sa aton? Kita na nato ng background sini sa taga-Colossian believers kung pila sila katuig nga nagalaga dira sa Ginoo, pila sila katuig nga naga-follow dira sa kay Jesus Christ. Kag nganong isa sila nga naging according sa iban pa nga mga resources, ambal niya naging maayo sila nga kumbaga nga follower or naging good example sila sa mga kapwa nila believers. Ang ini nga mga Colossian, ang ini nga taga-Colossi, I mean. And then, naman niya, libaton ko, the effect of good news, ang ambal sang sini nga tema. And then, naman niya, Paul give thanks to God through the life of Colossian believers. So, he wants to point out that God, the Father, ambal niya, and the Son had already relationship or they are connected. Connected. Amo nang ginapabot ni Paul, bisan pa man diri sa verse 3. Kaya nga ano man, nag-arise diri ang problema, nag-arise diri ang grupo sa ginatawag nga mga Gnostics. Familiar sa inyo? So meaning to say, nagsulod diri, or ang delikado diri is, may ara nga ginatawag nga heretical teaching, or under sila sa heretical attack. Ang heresy nagsulod sa Colossi. And then, before that, ara si Paul sa, kung tanawon pag ginaton sa previous nga mga sitwasyon ni Paul, ara siya sa ginatawag nga Ephesus. I think 3 years siya nga ara dito. And then, may ara siya nga disipulo. Sino ganito? Epaphras. Si Epaphras. And then, naging faithful siya, naging servant siya. And then, siguro, pag pauli ni Epaphras, pagkanto dira sa Colossi, and then, naging founder siya dira sa Colossi, according sa source na mo, nagikuan, siya ang isa nga naging founder, nagtabang patukod sa mga churches, nga ra dira. And then, ang ina nga sitwasyon is, nag-start, ambal niya, dira sa, ang date siguro, sa ginatawag nga 1st century. Hindi ko lang balaan kung ano nga AD, pero ang ini nga book is, approximately is 60 AD gisulat. Meaning to say, dira nag-arise ang ginatawag nga mga Gnostics, dira nag-arise ang mga grupo sang sini nga mga false teachers. Kag isa nga problema, gina-consider nga problema sa mga believers diri sa Colossi. That's why, nakaabot dito sa kay Paul, ang ini nga sitwasyon through sa life ni Epaphras. Grabe no. Hindi ko masukat-sukat kung ano kalayo ang Colossi, halin sa Colossi pakadto dito sa Rome. Nganong gikadto dito ni Epaphras nga kung pwede ba basi kaya pa man abuso ng mga problema nga dira sa sulod sang church. Siguro grabe na gid ka severe, di ba? Grabe ka nag-effort gid siya pakadto dito. And then, gihambal niya ang mga sitwasyon. Nga mo si ni Paul. Amo sini hindi na gid siguro makaya. That's why, amo ning purpose ang sini nga letter. Pakadto dira sa ila. Liwaton ko. Sa 1st century, hindi lang mga false teachers ang ginatubang nila. Under sila sa ginatawag nga persecution. Under sila sa time ni Nero. So meaning to say, hindi ni siya easy-easy lang nga bilang isa ka Kristohanon. Na-remember nyo itong mga gipanghambal last time sa mga naga-preach dire? Nga, kung ikaw ang isa ka nanay, try to simply imagine sa sina nga sitwasyon kung ipatawag ka sa Colosseum. Mabala nila nga ikaw ang isa ka believer, ikaw ang isa ka ginikanan, kuwaon tong imo nga bata, and then ibutang dito. And then ipa-deny si imo si Jesus Christ. Kung hindi nimo i-deny, ano ganito? Buyan ng leon. Grabe no? Imagine na daw, ikaw ang isa ka ginikanan. Nagalantawas ang imo nga bata, tungod lang kay Jesus Christ, mapatay ako nga bata. Grabe no? Paano kaya na ako ni ma-overcome? Di ba? Kung ikaw sa sina nga sitwasyon, and then himuon ka nga himuon ka nga torch, and then hindi ko pabalaan ang iban, ginapangluto, ginabutang sa, hindi ko balaan kung anong proper term sina, katong ginahimo nila nga tong daw baka, and then isulod ang tao dito, kag sindihan diri sa dalom, lutuon gid ang tao dito. Amo na ka severe ang ginatawag nga persecution sa ila nga time. Especially diri sa 1st century. Hindi nila balaan kung ano ang buhaton nila. Pero nganong gigamit sila ni Paul kung tanaw naton sa verse 2 to the holy, ang bali ni Paul sa ila, to the holy and faithful brothers in Christ at Colossae, grace and peace to you from God our Father.
So, meaning to say, bisan amo nang ginatubang nila, ang hambal dito gi-address, mga faithful ang gihapon sila. Pero kung isipon ginaton, binuang manay mo, Paul? Binuang man paano nimo atubangon ang ina nga mga problema? Siguro ang isa nga gina-consider naton nga ginahadlukan naton isang kamatayon, tama? Pero ang hambal ni Paul naging faithful sila. Despite sang sina nga mga problema. Grabe no kung tanaw naton ang mga problema sa karon. Kung tanaw naton sa gospel may kumbaga Lord amo na ni siguro ang isa nga mga sign nga nagaabot. Grabe mga tragedies. Di ba? Last year may mga linog, may sa ibang nga lugar may mga ginabagyo. Siguro kung updated grabe pagid kung updated ka mo about sa Afghanistan. Grabe nga mga Taliban, di ba? Hindi ko balance sa karon kung anong updated to. Pero hindi basta-basta. Gina-consider nga persecution, no? Pero isa na sa mga ampuan naton, di ba? Especially sa mga kapwa believers naton. Bisan hindi man kita makasupport kung ano man ang i-support naton, throw na lang gid sa prayer. Amen ba? Limaton ko ang hambal sang sining nga tema, hambal niya the effect of good news. And then hambal niya, we talk about hambal niya today or tonight hambal niya, let us learn about the effect of good news in the lives of Colossians believers. So tanaw nato ni ano ang epekto hambal niya sang good news nga ginatawag dira sa ila nga kinabuhi nganong naging faithful sila. And then tanawon ta kung ano ang issue sa sini nga church, ano ang sitwasyon nila, ano ang plastada nila. And then hambal niya first, dalawa lang ikapunto, punto doon ta hambal niya loving the saints, no? Loving the saints. Hambal niya sa verse basahon ko 4, hambal niya because we have heard of your faith. Pakisunod na lang, in IV nga version. Because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all the saints. So, kung tanaw natin diri, hambal niya, for love for all the saints, kung tanaw natin, means you are caring and loving your fellow believers. Hindi ni siya tong saints nga ginatukoy diri is katong mga appointed persons. Hindi ni itong mga priest. Hindi ni si pastor lang. Okay? Hindi ni itong mga tao nga gi-appoint sang Ginoo para mag-lead sa congregation. Kundi amo nitong mga tao nga gi-justify sang Ginoo. Amo nitong tao nga naging nagfollow dira sa kay Jesus Christ. So meaning to say, ang kadaysa sa aton nga may aras ang Ginoo, amo ning gina-consider niya, ginatawag niya diri nga saint. Amen ba? That's why hindi lang ni para sa amon, para sa mga pastors, para sa mga priests, para sa mga leaders. Hindi, amal niya, ang kadaysa sa aton, ang naga-follow dira sa kay Jesus Christ. That's why, unang punto, ambal niya, loving the saints. No? Ambal niya means you are caring and loving your fellow believers, or ambal niya, we treat them so well. Amo ning isa ka rason, or nakita ang nagapanghitabo didto. Kaya nga, nasulat man ni Paul, nga gitreat sang kapwa nila believers ang ini nga mga katawan nga kung sino man ang ara dito nga kung magabot man ang time or magabot man ang ginatawag nga mga weaknesses ang sini nga mga katawan, ara sila nga naga-care, ara sila naga-comfort siguro. Hindi talang balaan kung ano gid ang pagbuhat sini kay wala magi-address diri sa Bible kung ano gid ang pamuhat sang sini nga mga believers sa kapwa nila believers. Pero pamangkot diri paano nila ni gintreat, di ba? Paano nila nag-care? And then, liwaton ko, ambal niya, love for all the saints means you are caring and loving your fellow believers. Ambal niya, we treat them so well. Paano kita mag-treat? Especially sa kapwa believers naton. Sa imo nga ka-seatmate, ka-churchmate, no? Isa ba kita nga naga-comfort sa ila? Magabot ang time nga mangluyang kada isa. Isa ba kita nga naga-encourage dira sa ila? Magabot ang time nga do hindi na gid maayo ang ilang mga sitwasyon. Sometimes nature man gid sang tao nga magatubang sang iba-iba nga mga problema. Sometimes magabot man gid sa point nga medyo do mahapa ka na gid medyo hindi ka na makahalin sa mga holes nga malubugan nimo, nga matapakan nimo or matrap ka sa sina nga mga holes. But sometimes, thankful kita, throw sa sina nga mga katawhan. No? Nga nagatabang pud sa aton. Pinaagi sa sina nga mga kinabuhi.
no? Nga gipa-feel nila kung ano pod kita nila kapalangga, di ba? And then libaton ko love for all the saints means you are caring and loving your fellow believers. And then sa verse 5, tanaw naton diri sa verse 5, ano niya, the faith and love that spring from the hope that is stored up for you in heaven. Ano niya, that you have already heard about in the word of truth, the gospel. Ano niya, liwaton ko sa 5, ano niya, the faith and love that spring from the hope that is stored up for you in heaven. Naman niya, from the hope that is stored up for you in heaven. Naman niya, hope, it means, according sa original language, hope, it means, naman niya, elpis, means is confident expectation. Okay? Confident expectation, naman niya, what Christ prepared for us in heaven. But you must put your hope in this. Amuning ginabuhat naton sa sininga kalibutan. Ang ginapaabot ni Paul, ang ginapaabot sang pulong sang Ginoo. Bisan ano pa man ang matubang naton hambal niya, dapat confident kita magatubang sa sina nga mga problema. Problema ang gina-consider naton sa aton nya kinabuhi sa karon, persecution. Grabe. Kung ano man ang kabugaton niya ginatubang naton, siguro kung i-rate naton, hindi naton ibalaan kung anong kabugaton niya ginatubang nila before, kakang problema nga ginatubang naton sa karon nya panahon. Try nga ikumpara. Kaya gi-address ni Paul sa ila, mga faithful sila. Naging maayos sila nga product. Naging good example sila sa ilang mga palibot. Liwaton ko ang hope nga ginahambal diri is nagahatag sang confident sa kada isa sa aton. Now, expectation. Ngano man kinahanglan naton nga maging faithful. Nganong confident kita magatubang sang sina nga mga butang, sang sina nga mga sitwasyon. Grabe ka lisod nga mga butang or hindi dapat naton atubangon. Nganong kinahanglan naton, nganong confident kita magatubang sang sina nga mga butang. It is because kay ang Ginoo may gi-prepare para sa kada isa sa aton. That's why hambal niya, confident dapat kamo. Confident dapat kamo magatubang sang sina nga mga butang. And then pamangkot, liwaton ko, ano ni kabugat ang ginatubang sang taga Colossi? Ano ni kabugat ang ginatawag nga persecution? Ano ni kabugat ang ginatawag nga mga false teachers? Liwaton ko, kung ara sila sa persecution, ara gyapon ang mga false teachers. Kagusto ko lang itudlo ang isa nga ginatudlo sang sini nga mga Gnostics. Ngang ila throw sa ila nga knowledge, hambal niya, that's why gi-insert ni Paul diri about sa ginatawag nga wisdom kag knowledge or sa knowledge nga ginatawag nga dapat miara ka nga kaalam nga naghalindira sa Ginoo. Kay tungod ang ini nga mga Gnostics is nagabelieve sila through sa ila nga pagkaalam or sa ila nga knowledge, hambal niya, amo ning makahatag sang ginatawag nga assurance of salvation. That's why, hambal niya, damo nga mga believers ang nag-follow dira sa ila. Damo nga mga believers ang na-convince nila. And then, ang isa pagid ka teaching sang sini nga mga Gnostics is ang body kag ang spirit is separated sa kada isa sa aton. Kaya hambal niya, hindi pwede, hambal niya, kung tanawon ginaton ang mga teachings ang sini nga mga Gnostics. Liwatong ko di ba ang body naton, ang tao is composed sa ginatawag nga trichotomy. Mga theory lang man, di ba, may ginatawag nga dichotomy, natong body, soul, and spirit. And then ang dichotomy is body, soul, kag spirit is isa lang. So, amo ning ginatuhan nila is ang body, hambal niya, is ara sa ginatawag nga matter, which is diri sa kalibutan. That's why ang spirit is hindi pwede makipag-join sa sini nga body. Kaya nga naman, sinful man ni. Kag ang ginatawag nila nga matter is ang earth is butsing ganon hambal niya evil. That's why hambal niya separated ang body kag ang spirit. That's why hambal niya okay lang sa ila magpakasala kay tungod may assurance of salvation sila. Okay lang magbuhat sang immorality, okay lang mag-murder, okay lang magtinikal, tanan. Amo ning teaching sang ginatawag nga mga Gnostics. Do sa akong gining ano ni mga Gnostics naman do mga kurkunghob ni. Tapos ang ila paging nga teaching sa katong ginatawag nga asceticism nga do not touch, do not handle, do not taste. May conflict sila sa ginatawag nga kining separated nga about sa body kag sa spirit.
Do medyo dalom naman na siya. And then, hambal niya, liwatong ko, diri sa verse 5, hambal niya, from the hope that is stored up for you in, hambal niya, in heaven. Nga kung sa di na mo ning naghahatag sang confident sa kada isa sa aton. Expectation. Nga someday, hambal niya, kung mawala man ta sa sini nga kalibutan, kita na magid. Nature magid sang mapatay magabot ang time nga magbalik magid nga aton nga flesh diri sa lupa. Pero hambal niya, despite sang mga nagakatabo sa imo samtang buhi ka, malya confident ka magatubang sang sina nga mga butang, mga kabugaton, problema sa imo nga kinabuhi. Kay nga naman, may seguridad yung mandira sa Ginoo. May ginapreparar man ang Ginoo para sa imo. That's why liwaton ko ang hambal sang sini nga tema, the effect of good news. And then sa 6, hambal niya, through the gospel, liwaton ko, basahon ko diri. Verse 6, okay lang ba? Dasig ko. Okay, hambal niya, sa verse 6, wait lang. That has come to you, hambal niya, all over the world, this gospel is bearing fruit and growing just as it has been doing, hambal niya, your sins, doing among you since the day you heard it and understood God's grace in all its truth. Bal niya, through the gospel, naman niya, they are bearing fruit and growing. So meaning to say, may growth nga natabo sa ilang nga kinabuhi. And then hindi ko lang balaan kung ano ning mga fruits ang bear nila. Hindi ko balaan kung ano ni siya nga klase sa mga fruits. Pero ang hambal niya is nag-grow ang kada isa sa ila. And then tanaw naton kung ano ning pastada sang ilang nga church. Hambal niya, approximately the church at Colossae was, tandaan niya, 4 to 5 years. Ang katigulangon sang church. Pero liwaton ko, nganong naging good example sila? Nganong naging maayos sila nga product? Nganong gi-address ni Paul is naging faithful sila? So meaning to say, hambal niya, ang good news, dako kaayo ang impact sa ila before. Dako kayo ang transformation, may mga changes nga natabo sa ilang nga kinabuhi. Hindi tong sa gawas lang, kundi katong sa sulod. That's why gi-address ni Paul nga naging faithful sila despite sa ginatawag nga persecution, sa ginatawag nga mga false teachers nga ginatubang nila. Grabe ka severe ang problema nga ginatubang nila. Pero ang hambal ni Paul is pulong sang Ginoo is naging faithful sila. No? Grabe, no? Matabo, imagine na daw, bisan 5 seconds lang, ikaw kaya sa sitwasyon nila? Ikaw kaya ang mag-atubang, kumbaga, dira sa patubangon ka sa king. Kung sinero, mag-request naman, mag-order naman gini siya sang worship. Na, kung ikaw ang isa ka believer, patay ka. Himuon ka nga mitsa or butang ka dira sa poste, tapos himuon ka nga suga. Kung ikaw ang isa ka ginikanan, tapos kung may bata kay pakaon sa leon, bisan 5 seconds lang ibutang ang imong kaugalingon sa ilang sitwasyon before. Kung ano kaya ang ma-feel naton, di ba? Pero ang hambal niya, according diri sa verse 6, hambal niya, through the gospel or sa ginatawag nga good news, hambal niya, they are bearing fruit and growing. Hambal niya, approximately the church at Colossae was 4 to 5 years. Hambal niya, when the letter to Colossians was written, hambal niya, it was very young church. That's why nga naging focus siya, that's why ara siya sa attention sang sini nga mga Gnostics. Ay hari ang mga believers diri pwede pa na diri ma-convince. And then pag-abot sa 2nd century, sa 3rd century, antod sa 19th century, ang mga believers nga ara sa Colossian church is wala na. Naubos sila. Pero pamangkot dito sila nagkadto. Nagpadayon kaya to or wala? May ara ko nga gusto ipagawas pero hindi ko mapagawas. Paano ko siya i-express? Ngambal niya, hindi sa tanan niya tion, ngambal niya nga, kung mawala man, ang inangabutang is wala na sing value. Kung i-connect naton sa ginatawag nga taga-Colossae, nawala man sila, pero may nagpabilin. Nawala man sila, pero naging maayos sila nga product. Nawala man sila, pero naging good example sila. Naubos man sila,
Pero naging maayo man sila dira sa tubangan sang Ginoo. May perseverance nga natabo. Bisan ano ang kabugaton nga ginatubang nila. Bisan ano kasakit ang ginatubang nila. Kaya nga naman, nakasayod sila, ang gospel, ang good news is makahatag sang security sa ila nga kinabuhi. Amen ba? Makahatag sang seguridad sa ilang kinabuhi. Lord, bisan ano pa man matabo sa akon karon, bisan sa ilang nga mindset, bisan ano pa man Lord matabo sa akon, bala na patyon ko, bala na kung ano man ang matabo, bala na kung mag-suffer ko. Grabe no? Try to simply imagine sa ilang nga time, bala na siguro mag-stumble sila, bala na mag-suffer sila, bisan mag-iranano sila, basta hindi lang mas stagnant. At least nagapadayon. Basta hindi lang sila mas stagnant. The same as true sa aton nga life. Sometimes, hindi po, kung gina-consider nato may mga problema po nga bugat sa aton nga kinabuhi, sometimes is makahatag sa aton sang problema, di ba? Sometimes makahatag sa aton sa pagduwa-duwa or sa pagpadayon sa pag-alaga dira sa Ginoo. Ano ni man may ara nga conflict. Sa sunod lang ko na magsimba. May mga butang nga dapat nga unahon ko. Sa sunod lang ko na magsimba. Sometimes nagakabalaka kita. Pinagi sa sinanga mga butang. Kung ano man ang nagabot sa aton nga kinabuhi. Pero hambal niya, ang ini nga mga believers, nagpadayon. Bisan kamatayon ang ginatubang nila. Bisan grabe kabugat ang ginatubang nila. Pero wala nilang ginalantaw to. Anong ginalantaw nila? Ang ilang seguridad dira sa Ginoo. Katong hope, ang confident nga gihatag sang Ginoo dira sa ila. Katong halin sang time nga gi-justify sila, gipakamatarong naging righteous sila dira sa tubangan sang Ginoo. That's why nga nagapadayon sila, nagapersevere sila. Bala na magtambling-tambling sila sa kalisod, sa kabugat, nagpadayon sila. And then, hambal niya, liwaton ko, hambal niya, sa aton nga punto, hambal niya, loving the saints. No? Loving the saints. Liwaton ko, paano naton i-treat? Especially ang mga kapwa naton believers. Paano naton sila, sometimes matapa ba naton sila? Migo, kamusta ka? Pre, kamusta ka? Anong problema tada? Makatabang ta? No? May arang isa ka story according ni siya kay James MacDonald. I know nga familiar, grabe na ka-familiar ni sa inyo. Hindi ko balaan kung sa iya gid ni ang naghalin ning story kay actual niya ni or nabasahan niya lang and then actual niya. Nga katong about sa mga members nga kung ano ang character or ano ang attitude sang sina nga mga members, paano nila i-treat ang kapwa nila believer, especially itong mga tao sa mga secular people. Paano kaya nila hindi lang sa kapwa naton believers, pati na sa tong mga tao nga wala pa sang Ginoo. Diba? So, amo tong gibuhat niya. May isa ka tao amal niya dito sa hindi ko balaan kung din gitong lugar. And then nagkuhan siya nag-leather jacket and then hindi ko balaan siguro winter. Tapos butang sang bungot-bungot. Tapos paano ba ni ang proper term? Basta nagmask nga hindi siya makilala. And then ang congregation, nag-start na, nagsulod, Sunday morning, nag-start na, sulod, matamat nila sa church, and then nag-gather, hantod nga nagdamo, and then dito niya nakita, may mga tao nga nag-assist sa iya. May mga tao nga nag-aagi lang sa iya, kag may mga tao nga naghahatag pod sa iya. Ayaw mo ni mag-treat siya, no? And then, after that, nagpadayon, hantod nga nag-start na ang announcement, and then ang praise and worship, tapos na gidang tanan, natingala sila. Nga katong tao or tong tao nga homeless is nag-amat-amat na sulod. And then natindog sa pulpit. And then nakita nila. Nga mo galit tong ilang pastor. That's why nakita niya kung paano i-treat ang ina nga mga kapwa believers. And then dito niya nakita niya kung ano ang plastada sang sina nga mga katawan. Paano nila i-treat ang mga kaupod nila dira sa Ginoo. And then ang hambal sang title nga to, hambal niya Help Somebody. And then may isa ka quote, if you really love the saints, our definition of love
must be in its verb form. It means that our love must accompany with action. Ambal niya, love is not just a noun. It's verb. Dapat ambal niya, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. That's why, paano natin i-treat ang kadaysa sa aton? No? Kagamo ng isa nga epekto sa ginatawag nga gospel. Ngano nga mo na punto mo, Pastor Raw? Kaya mo man ang gibuhat sa sina nga mga believers before, dira sa Colossae. That's why gi-address ni Paul ang maayo nga treatment sa isa kag isa. Liwaton ko, first point, loving the saints. Liwaton ko, basahon ko sa halin sa chapter sa verse 3 to 8. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, tamalya, when we pray for you because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all the saints, the faith and love that spring up from the hope that is stored up for you in heaven, and that you have already heard about in the word of truth, the gospel that has come to you all over the world. This gospel is bearing fruit and growing just as it has been doing among you since the day you heard it. You heard it and understood God's grace in all its truth. 7. You learned it from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on our behalf, and who also told us of your love in the Spirit. Di ba itong question? Paano natin i-treat? No? Ang kadaysa sa aton. So, next, ambal niya, kung una, loving the saints, ikadalawa is ambal niya, living in the light. Living in the light. According sa verse 9 and 10, 9, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you and asking God to fill you with the knowledge of His will through all spiritual wisdom and understanding. Kaya nga naman, kung wala ka sang ginatawag nga wisdom, nga nagaling dira sa Ginoo, wala ka sang knowledge, nga nagaling dira sa Ginoo, do you think maintindihan nimo kung ano ning ginatawag nga kamaturan? Kay nga naman, na-insert ni Paul kay tungod nga ang ini nga mga ginatubang nila nga heresy is ang nagdala sini is grabe ka bright. That's why nga kinahanglan dapat ma-familiarize nila. Dapat nga kung matubang nila, ma-approach nila, ang ina nga mga tao is ma-discern nila. Ay hindi gali na anak sang Ginoo. Iba lagi ang teaching. Iba lagi ang content sang ginapaabot nila. That's why nga ang hambal ni Paul dapat may ara ka mga kaalam nga nagaling dira sa Ginoo. Kay tungod sometimes, sometimes mali ang aton yung interpretation, mali ang pag-intindi naton is mag-lead sa kadaysa sa aton sa mali ng aplikasyon. Amen ba? That's why nga, maging aware ang kadaysa sa aton. Dapat sigurado nga sigurado na. No? Sometimes, kanang abi naton amo na to, pero ma-misinterpret naton. Perting layo sa aplikasyon. And then sa 10, bal niya sa 10, and we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord, and bal niya, and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. And then sa 11, bal niya, Paul's prayer Umanya sa 11, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and joyfully, liwaton ko 11 being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and joyfully. And then sa 11 Paul's prayer, amal niya, for the Colossian church, because he knows that ambal niya, budlay magpadayon sa pihak sang ginatawag nga budlay nga sitwasyon. Amen ba? Budlay magpadayon sa budlay nga sitwasyon. No? Sometimes magabot po sa aton niya kinabuhi nga kanang magabot sa point nga nabudayan ka na gid.
Kay tungod sa sina nga mga sitwasyon, the same sa karon nga panahon. Budlay magpadayon, kay ano, COVID. Hindi naton balaan kung sino ang mga tao nga makasalamuhan naton. Hindi naton balaan kung sino ning mga tao nga ma-approach naton. Base may mga symptoms na, di ba? That's why nga naging careful lang kada isa sa school. Grabe ka ano. May mga hindi, siguro tong pag-start ila Sir JK. Pag-start sang enrollment, grabe ka damo nga tao oy, estudyante. Pero ang isa karason nga budlay dito is ang magatubang sa sinanga mga tao. That's why sometimes magsulod sa aton nga una-una nga budlay gid magpadayon. The same as true sa aton nga Christian life. Damo sa mga problema, criticism. Hindi naton balaan, di ba? Kung ano pa man ang mga kabugaton. Pero hambal niya kinahanglan nga magpadayon. Amen ba? Despite sang sina nga mga problema. And then sa 11 liwaton ko, ang budlay magpadayon sa piyak sang budlay nga sitwasyon. And then sa 12 to 14, siguro last verse na ni, 12 to 14, hambal niya, hi, okay lang ba? Dugin na to yun ang iba now. Hambal niya, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. And then sa 13, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us, according sa iban sini, delivered us, dire sa NIV, ambal niya, brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Ambal niya, very meaning of sense is, ambal niya, set apart for God's special use. Giset apart. Kung tanaw natin ang word nga ng holy, giset apart. And then naman niya, God separated you from the dominion of darkness to the kingdom of His Son. Gikuha ka dito, pagkadto dito sa ginatawag nga kingdom sang siningasan. And then hambal niya, delivered, according sa original language, hambal niya, romay. Means, hambal niya, to draw to oneself or to rescue or to deliver. Amuning botsing ganon nga kung ara ka dira sa kadulo mambal niya gi-deliver ka sang Ginoo according sa akon niya version mambal niya brought us from the dominion of darkness. So meaning to say ara ka sa butang nga wala sing value, ara ka sa butang nga wala sing kapulos-pulos, ara ka sa butang nga ara ka dira sa ginatawag nga kadulom nakagi brown out sa inyo balay nga kanang ara ka sa sulod sang inyong nga kwarto. Nga kanang nagapangarap ka dintong cellphone ko man dintong cellphone ko tong flashlight naton nga dinto man, diri ko lang man to na butang. Amo ning ginapabot niya nga ara ka dira sa kadulom nga ginatawag, pero ang hambal niya gikuha ka dira sang Ginoo, pakadto dira sa iya bugtong anak which is amo ning si Jesus Christ, makahatag sang assurance of salvation sa kada isa sa aton. Pakad hali dira sa kadulom, pakadto dira sa kasanag. Ano ang effect sang good news sa imong kinabuhi? Pila ka na ka-years nga nag-alagad? Take note, 4 to 5 years lang ang taga-Colossi. Nganong naging faithful sila? Nganong naging good example sila? Kaya may effect ang good news na ginatawag sa ilang kinabuhi. Ang maayong nga treatment sa isa kag isa. Ang pagpalangga sa isa kag isa. And then ang pagpanginabuhi nila, hambal niya, nga ara dira sa kasanag. That's why nakita nila kung paano ato bangon ang ginatawag ng persecution. Paano ito bangon ang ginatawag ng kabudlay sa kinabuhi. That's why na-overcome nila, even nakalamatay sila. Even na nagabot man sa 19th century nga nawala na gid ang church dira sa Colossi. Tapadanay na mo, Hierapolis, Laodicea, then Colossi. Kaya prone gid kaayo ang Colossi. Kay kung magkadto ang tao pakadto sa Laodicea, kay grabe naman do prosperous man gid ning dalawa ka syudad ngini. So, ang Colossi is wala na nising value. Wala na nising value. That's why nga kung mag-agi ang tao, kung maglakat ang tao pakadto sa Hierapolis kag sa Laodicea, mag-agi gid sa Colossi. That's why naging prone sila, hindi naton balaan. Kada mag-agi dira, hindi naton balaan, di ba? Makita sa mga false teachers ang ilang sitwasyon. Ay ari, wala sila sing value kag 4 to 5 years pa lang gali ang church nila diri. Mga 3 pa lang katuig ang church nila diri. Pwede ni.
That's why ginalasap-lasap gini sila sa mga false teacher. Pag abot sa 2nd century, grabe naka-severe ang natabo dira sa ila. Hindi na basta-basta. Pero naging good example sila. Naging maayo, naging righteous gyapon sila dira sa tubangan sang Ginoo. Na-overcome gyapon nila ang ina nga mga sitwasyon. Liwaton ko, kay may effect ang good news sa ilang kinabuhi, which is ang gospel, which is amo si Jesus Christ, nga naging center sang ilang kinabuhi. That's why, liwaton ko, ang hambal sang tema, the effect of good news. And then, nagresulta ko no sang, nag-bear ko no sila sang mga fruits. May growth nga natabo. Ang pabangkot karon ipabiling ko sa imo. Ano kaya nga mga fruits ang ara dira sa imo? May growth kaya nga natabo sa aton nga kinabuhi? Hindi ko sila makasabat. Pila ka na ka years nga nagalaga dira sa Ginoo? Pila ka na ka years nga naging matarong dira sa Ginoo? 5 years? 10 years? 20 years? Di naton bala ng iba? Basi magpadulong na 50 years? Ano kaya ang effect, no? Sang good news sa aton nga kinabuhi? Gabay pa, no? Nga maging center always. Sa tanan nga tion, si Jesus Christ sa aton nga life. Let's pray. Lord, we thank you, Lord God, sa simple nga mensahe nga gipaabot nimo sa amon. Kag gabay pa, Lord, nga ang ini nga mga pulong, Lord God, is ma-absorb namon kag hindi masayang, Lord God. Salamat, Father, sa tanan-tanan. In Jesus' name, amen. Palakpakan ta si Lord. For our offering, gina-request ko ang duwa ka youth. Shall we pray? Most precious and Heavenly Father, thank you, Lord, for this night, Lord. Thank you, Lord, for this opportunity, Lord, na makarest kami, our spiritual body sa imo, Lord. Thank you for talking to us this evening, Lord, through Pastor Marica, Lord. Thank you, Lord, for giving us this church when we can makarest kami, Lord. Thank you, Lord, for the blessings you can pour out mo sa amon for the past weeks, past days, Lord. Wherein makaatag kami karon sa imo, Lord, our tithes and offering. May this offering, Lord, na gina-offer naman sa imo, magagamit pagid sa pasangkad sa ministry sining nga church. Continue to bless each one of us, Lord, sa amon mga pangitanan. May it be, Lord, sa business, sa trabaho namon, sa ano pang asari, Lord, nga gakuha namon sa amon nga income, ikaw galod magpakamayo sini. Bless us, Lord, as we continue with this service. Protect us as we go home today. So we ask in the most special name, amen. Sige no, aton oras is 7:09. No, let's pray silently na lang sa aton mga bangko, no. Mga concerns naton, no. So let's pray for our situation sa aton mga lalo na sining mga panahon, no. Kung may mga concern man matag isa sa aton, no. Aton ning pray sa Ginoo, then let's pray sa mga kauturan naton nga hindi man maayo la pa mga pamatyag, no. Baka may mga other concern, no. Importa magano. So it is also good to pray silently, no. Let's come to the Lord in prayer. No, then I will close, no, whatever man nga, no, nga i-pray nato, no, sa inyong mga bangko man. Let's pause for a moment, no.
Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done here on earth. Lord, you have heard, O God, the prayer concern, the petitions of your people in this church. And Lord, we come to you in faith that in whatever petitions, in whatever concerns, Lord, you are sovereign. That's why, Lord God, we come to you. We humble down ourselves before you. Bless this church, bless this community, bless the people, Lord God, around this place. Bless our town, our province, our nations. Bless our leaders. Oh God, that these nations, Lord God, acknowledge you, that you are God. Kabay pa, Ginoo, nga matag isa sa amon, we will continue to live faithfully. Kagano man, Lord God, nga mga problema, mga struggles, Lord. Lord, ang imo mga katawhan nagapalapit gid sa imo, knowing that you are the God who loves us. Kag nagapati kami, Lord, nga hindi mo gid pabayaan kami. Even, Lord God, nabalan man namon nga this is also, Lord God, our duty, our love, Lord God, nga ipakita namon sa iban. Lord, we pray for other country nga may mga struggles, may mga problems, Lord, especially, Ginoo, sa Afghanistan. Lord, we love them. That's why, Lord God, we pray that you will restore, Lord God, that country, especially, Lord God, their government. Lord, those people nga nagahandom pa sang malaot, Lord, our prayer, change their heart, their mind. And also, Lord God, other countries nga may mga struggles, Lord. Lord, we love them. We love them, Lord. Kabay pa nga ikaw mangin head, O God, sang every nation, that every nations, Lord God, will recognize you that you are God. Lord, bless our missionaries, Lord God, around the world. Kamita sila. Nga pinagi, Lord God, sila kinabuhi kag sa pagdala sang imong pulong, there will be an effect of good news. Pariyo, Lord God, nga si Epaphroditus, imo gigamit, Lord God, sa churches sa Colossae. Kag ini, Lord God, nangin mabinungahon. Lord, our prayers sa tanan nga nagapagamit sa imo. Kaglabi, Ginoo, sa sininga church, kay sa imo mga katawan, Lord God, sa sininga place. Gamiton mo kami sa pamaagi nga gusto mo, O God. Lord, we lay down to you everything, Lord, as we face this week, O God. We pray sa imo, Ginoo, nga ikaw magagiya, magaprovide, kag magaupod sa amon. Ikaw mag-amuma, Lord, sa amon. Especially, Lord God, in this time of pandemic. Lord, salamat, gid, nga wala ka nagkulang. Jesus is enough. And Lord, kinapasalamatan ka namon. Thank you for your word. Bless, Lord God, Pastor Russell, Pastor Raymond, Maris, oh God, kag sa salamat, Ginoo, sa pribilehiyo nga imo ginahatag sa amon. Whatever, Lord God, ang mga petition sa imo makatawan sini nga duo, ikaw magasabat sini. Salamat, gid, ginasalig namon ang tanan sa imo. Tungod nagapati kami, gamhanan ka. Ini nga akong pagampo kag ginatugyan sa imong tanan. In Jesus name. Amen kag amen. Na-request ko ang tanan nga magatindog. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Good evening and God bless sa ating tanan.